Maaring muling buksan ang kipot ng Hormuz sa gitnang silangan kung matutugunan ng Estados Unidos ang mahigpit na kahilingan ng Tehran. Ang Iran at Oman ay nagkaunawaan tungkol sa mga geographical ng koordinato ng rutang pandagat sa kipot ng Hormuz at ang kanilang magkasanib na pahayag ay nasa huling yugto na ng paghahanda. Sa kondisyon na walang makikialam na ikatlong bansa sa proseso, lalo na ang Estados Unidos ng Amerika. Opisyal na pahayag ito ng kinatawan ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran, Ismail Bagay. Dagdag pa niya, kahit na magtagumpay sa pag-abot ng ganoong kasunduan sa pagitan ng Tehran at Muscat, hindi pa rin nito ginagarantiyahan ang seguridad sa mahalagang rutang pandagat na ito hanggat naroroon pa rin ang mga Amerikano sa riyon na hindi sumusunod sa mga ultimatum ng Tehran. Noong panahong iyon, nagsimula ang malawakang kampanya sa Iran na nananawagang maghiganti kontra Amerikano at nayon ang pinakamahalaga, Iran, para sa pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Iginiit kay Donald Trump ang ganap na pag-alis ng blokadang pandagat, ang tuluyang pag-alis ng lahat ng sanksyon. Pakinggan ninyo ang pampublikong pag-amin ng Estados Unidos na Amerika na hindi nila kayang pigilan ang digmaan sa Lebanon gaya ng ipinangako nila sa naunang memorandum ng pagkakaunawaan na nilagdaan pa noong Hunyo. Ano ang sagot ni Donald Trump dito? Si Trump ay buong araw nagtatanggol laban sa pahayag na may critical na kakulangan sa mga bala ang Estados Unidos. At muli niyang sinabi na handa siyang tuluyang wasakin ng Iran at maglunsad ng pinakamalakas na pag-atake laban sa Iran mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nagbabo siya ng isip matapos magmakaawa ang mga Iranian. Buong araw ding ipinagtanggol ni Trump si Peter Hex, kalihim ng digmaan ng Estados Unidos. Sinabi niyang lubos siyang nasisiyahan sa trabaho nito. At sa totoo lang, lahat ng ito, lahat ng usap-usapan na di umano'y kulang ang mga misil at hindi ayon sa plano ang takbo ng digmaan, lahat ng ito ay kasinungalingan. At ang mga nagpapakalat na impormasyong ito ay mga traidor sa bayan at dapat silang litisin at ikulong. Ang pangalan ko ay Alexei Petchi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay, marami ng bagong salik na lumitaw dito. Bago tayo magsimula, paki-subscribe muna kayo sa YouTube channel na ito ngayon. Baka matagal na kayong nanonood, kaya i-check kung nakasubscribe na kayo. Pero hanggang ngayon ay hindi pa kayo nakasubscribe. Kung nakasubscribe na kayo, maraming salamat. Kung hindi pa, pindutin nyo na ngayon ang subscribe. Malapit na tayong umabot ng 300,000 subscribers, kaya't sobrang salamat sa lahat ng magsusubscribe. Kaya, halos tapos na ang kasunduan para sa pagbubukas ng kipot ng Hormuz, tinatapos na ng Iran ang pag-aayos kasama ang Oman tungkol sa ayos ng pagdaan ng mga barko sa kipot ng Hormuz. Ayon sa Tehran, hindi nangangahulugan ng pagbubukas muli ng daanan ng tubig ang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansang nasa baybayin. Sinabi ng Tehran na kailangan ito ng ilang garantiya mula sa Estados Unidos ng Amerika upang makadaan ng malaya ang mga barko sa kipot ng Hormuz. Inilahad ni Kazem Garibabadi, ang pangalawang ministro ng ugnayang panlabas ng Iran, ang mga hinihingi ng Iran at sinabi na dapat kanselahin ng Estados Unidos ng Amerika ang mga hakbang na ayon sa kanya, lumabag sa mga naunang napagkasunduang obligasyon. Hinihingi na rin ngayon ng Iran sa Estados Unidos ang parehong mga konsesyon. Handa sanang ibigay ito ng Washington kapalit ng pagpigil sa programang nuklear ng Iran, pero ngayon di na ito pinag-uusapan ng Iran. Они вообще не вспоминают. Dito nagsisimula ang pinaka-interesantang bahagi. Himihingi ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran kay Donald Trump ang mga sumusunod. Itigil ng tuluyan ang blokadang pandagat sa mga pantalan ng Iran at palisi ng mga sundalong Amerikano sa rehiyon. Talakayin ang mga parusang muling ipinataw sa Iran matapos mabigo ang tigil putukan lalo na sa sektor ng langis at ang muling pag-uusap tungkol sa mga na-freeze na ari-arian ng Tehran. Tanggalin ang parusa at ibalik ang na-freeze na ari-arian. At pangatlo, ang pagtalakay sa isyu ng pagkabigong magbigay ng Estados Unidos ng Amerika ng katatagan sa mga pundong ipinapasok gaya ng itinakda sa memorandum ng pagkakaunawaan na napagkasunduan sa Washington noong Hunyo. Ang Iran ngayon ay nagtatakda ng kondisyon sa Estados Unidos kapalit ng pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Paalala lang na ayon sa plano ni Donald Trump,
Handa ang Estados Unidos na gawin ang mga konsesyon na ito sa Iran, alisin ang mga parusa, i-unfreeze ang mga assets, alisin ang blockade at iba pa, kapalit ng pagsasara ng nuclear program. Ito ang orihinal na ideya. Ngayon, parehong konsesyon ang hinihingi ng Iran kapalit ng pagbubukas nila ng kipot ng Hormuz na dati bago ang digmaan ay ganap namang bukas. Pero ang pinakamatinding, kung masasabi ko, sampal sa mukha ni Donald Trump ay dito nangyari. Sa tanong kung tinutupad ba ng Iran, sa esensya, ang Artikulo 5 ng kasunduan noong Hunyo na nag-obliga sa Iran na gawin ang lahat ng makakaya para tiyakin ang ligtas na paglalayag ng mga komersyal na barko sa loob ng 60 araw. Si Gary Babadi ay simpleng sumagot ng hindi. Sabi niya, hindi, wala kaming tinutupad. Heto pa ang kanyang sinabi. Ang Artikulo 5 ay nagtatakda lamang ng mga patnubay, hindi ng isang pinal na operasyonal na plano. Ang bagong kasunduan sa pagitan ng Iran at Oman ay inilahad bilang isang ganap na bagong modelo na sumasalamin sa kasalukuyang kalagayan ng seguridad at hindi bilang pagpapatuloy ng naunang kasunduang tumagal ng 60 araw. Ibig sabihin nito, magbabago ang mga ruta ng paglalayag sa kipot. Malaking bahagi ng komersyal na trapiko ay dadaan sa mga teritorial na tubig ng Iran. Ang natitira ay dadaan sa tubig ng Oman, pero may issue pa sa pag-apruba ron. Sinabi ni Gary Babadi na ang naabot na kasunduan ay sumasalamin sa bagong estratehiya para igiit ang epektibong soberanya sa kipot. Binigyang diin din niya na hindi balak ng Iran na regular na isara ang rutang pantubig na ito sa panahon ng kapayapaan. Kung hindi mo naintindihan, malinaw na sinabi ni Gary Babadi na wala kaming pakialam sa kasunduang pinirmahan ng bansa ni Trump noong Hunyo. Sobrang ipinag-ingay ito ng Amerikanong presidente. Sabi niya, oo, wala kaming pakialam at may pinirmahan kami noong Hunyo. Naniwala si Trump at nagdeklara ng paghinto sa mga pag-atake doon. Sabi niya, hindi naman talaga naming balakto pa rin yon. Doon, sabi niya, oo, nakasulat na parang obligasyon ng Iran na buksan ang Hormuz Strait, gawin ang lahat ng makakaya para manatiling bukas iyon. Pero prinsipyo lang daw yon. Sabi niya, hindi naman kami obligadong gawin yon. Nakasulat lang naman yon. Wala na, sabi niya, bahala na, hindi. Wala naman kaming ginawa tungkol dyan. Ang mahalaga, hindi nakasali ang Estados Unidos sa negosasyon tungkol sa Hormuz Strait. Wala sila sa usapan. Nasa usapan ang Iran at Oman. At sa malayo, nagmamasid lang ang mga Amerikano. At dito, mahalagang tandaan. Ang kasunduang inihanda ng Iran at Oman ay may probisyon na magbibigay sa Tehran ng kontrol sa mga barkong pumapasok sa Persian Gulf sa Strait of Hormuz. Oman daw ang magkokontrol sa mga barkong palabas. Pero sa ngayon, hindi pa malinaw kung paano nga ba eksaktong itatakda ang kontrol na ito. Iginigiit ng mga negosyador mula Persian Gulf na ang mga bansa sa riyon ang dapat magbantay sa inspeksyon ng mga barko at gawing voluntaryo ang pagbabayad ng bayarin. Nais ng Tehran na maningil ng 5 hanggang 7% ng halaga ng kargamento mula sa mga barkong dumadaan sa kipot. Samantalang, ang Oman ay tinatalakay ang paniningil ng bayarin sa antas na 3%. Samantalang, ang Estados Unidos ay pumapabor sa pagpapanatili ng status quo bago ang digmaan, ibig sabihin ay walang anumang uri ng bayad. Sa parehong panahon, ang pangalawang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, si Kazem Garibabadi, ay nagsabi na ang kasunduan, ayon sa kanya, ay idinisenyo sa paraang ang mga komersyal na barko ay dadaan sa mga teritorial na tubig ng Iran, parehong sa pagpasok at sa paglabas. Sa mga negosasyon kasama ang Oman, nagkaroon ng pagkakaunawaan sa prinsipyo. Ibig sabihin, sinasabi ng Iran, ang buong kontrol sa pagpasok at paglabas sa Strait ng Hormuz ay mapupunta sa Iran. Oo, sabi niya, may ilang barko na daraan sa tubig teritoryo ng Oman. Pero wala rin yon sa isay. Kailangan pa rin pahintulot ng Iran. Kontrolado talaga ng Iran ang Strait ng Hormuz. At ayon kay Kazem Garibabadi, walang negosasyon sa pagitan ng Tehran at Estados Unidos nitong mga araw pero may natanggap na mensahe ang Tehran mula sa kanila. Nakalagay doon na ayon sa CP, handa na silang bumalik sa pagtupad ng mga obligasyon sa ilalim ng memorandum ng pagkakaunawaan na nilagdaan noong kalagitnaan ng Hunyo. Pinaalala ko, nagtakda ang memorandum ng 2 buwan para sa pinal na kasunduan pati na sa programang nuklear. Magtatapos ito sa ika-17 ng Agosto, mga 10 araw mula ngayon. Lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. At muli silang nagsimulang magpalitan ng mga pag-atake.
Sa ganitong kalagayan, nanawagan ng mga pangunahing asosasyon ng pagpapadala sa United Nations na tutulan ng anumang taripa at bayarin para sa serbisyo ng mga barko na dumadaan sa Strait ng Hormuz. 8 pinakamalalaking organisasyon sa dagat ang agad na lumagda sa isang bukas na liham na ipinadala sa UN at International Maritime Organization. Nagbabala sila na ang paglalagay ng bayarin ay pwedeng magtaas ng presyo para sa mamimili sa buong mundo at makasira sa prinsipyo ng malayang paglalayak. Narito ang CP mula sa pahayag ng mga organisasyong pandagat. Kapag may ganitong president, mas mahirap labanan ang ganitong hakbang sa ibang lugar na magdudulot ng kawalang katiyakan sa internasyonal na paglalayag at kalakalan. Lampas sa gasto sa transportasyon, nagdudulot ito ng pagtaas ng presyo ng enerhiya, implasyon at kawalang katiyakan sa ekonomiya. Sa huli, ang mga epekto nito ay magdudulot ng mga kaswalti na maapektuhan ang kabuhayan ng mga tao sa buong mundo. Akala mo bilang pandaigdigang pulis, dapat kumilos ang Estados Unidos ng Amerika at ayusin ang sitwasyon. Kaya paano tumugon si Donald Trump dito? Ngayong araw, muli niyang sinabi sa publiko na halos nagmamakaawa ang mga Iranian na itigil ang digmaan at handang gawin ang lahat. Basta't kansalahin ni Trump ang kanyang makasaysayang pag-atake. Sinabi niyang naghahanda ang Estados Unidos sa pinakamalaking pag-atake sa Iran mula ikalawang digmaang pandaigdig. Kinansela ito matapos ang pakiusap mula sa Tehran. Narito ang CP mula kay Donald Trump. Binubugbog namin sila ng husto, pero mas gugustuhin kong makipagkasundo dahil ayokong pumatay ng mga tao. Pero sa isang punto, handa na kami. Handa kami para sa pinakamalaking pag-atake sa lahat. At nitong mga nakaraang buwan, naglunsad kami ng napakatitinding mga pag-atake laban sa kanila. Pero handang-handa kami. Handa kami para sa pinakamalaking pag-atake mula pa nung ikalawang digmaang pandaigdig. Tapos, tumawag sila sa akin at sinabi, "Pakiusap, huwag niyo po itong gawin. Mag-usap tayo." At pagkatapos sinabi nila, "Hindi namin kailanman sinabi yan." Alam mo ba? Alam ng mga peking media na talagang sinabi nila yon. Nakiusap sila, nagmakaawa sila, pero nakikipag-usap kami. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Gayunpaman, nirerespeto nila tayo. Wakas ng CP. Pero nitong mga nakaraang araw, gaya ng alam ninyo, may lumabas na iskandalo matapos sabihin ng ilang publikasyon at mga think tank sa Amerika na baka gusto ba talaga ni Donald Trump maglunsad ng pinakamalakas na pag-atake sa Iran mula ikalawang digmaang pandaigdig? Wala namang magagamit para gawin yon. Sinasabi nila, baka gusto nga niya, pero wala namang magagamit. Kulang sa mga bala. Kulang daw talaga sa mga raketa at mga bala ng artilyera matapos ang kanyang napakagaling na operasyong militar. Bukod pa dyan, ang pinaka-critical ay ang CNN. At nitong Martes, iniulat nila na ginamit na ng mga sundalong Amerikano ang halos 80 ng kanilang mga interceptor para sa pangunahing sistema ng depensa laban sa mga misil ng THAAD. At ayon sa ilang mga source, nagbabala ang mga mataas na opisyal ng militar ng Amerika sa White House na ang supply ng mga bala sa Pentagon ay delikadong mababa na at kumbaga napakadelikado na ipagpatuloy pa ang digmaan. Bilang tugon, sinabi ni Trump na may napakalaking dami ng mga bala ang Estados Unidos ng Amerika at ang ilan sa mga bala ay sobra-sobra pa nga. At sa totoo lang, ayon sa kanya, ang mga kumpanyang pangdepensa ay nagtatayo ng pinakamaraming pabrika sa kasaysayan ng bansa. Ganoon din ang sinabi ng kalihim ng digmaan na si Pete Hegseth. Lumabas ang balita na tumawag daw si Trump kay Pete Hegseth at tinanong ano bang nangyayari sa mga reserba ng bala. Parang paano nangyari yon? Ayon sa Washington Post, hindi na siyahan si Trump sa trabaho ni Pete Hegseth bilang kalihim ng digmaan. Sinabi ni Trump na kasinungalingan ang lahat ng ito. Higit pa dyan, bigla siyang naging sobrang balisa at sinabi na ipakukulong niya ang lahat ng mga taong na naglalakas loob na magsalita at magbunyag na di umano'y kulang sa mga bala ng artilyerya ang hukbong sandatahan ng Amerika. Ilalahat ko ang mahabang CP mula kay Donald Trump. Fake news. Ang mga peking balita gaya ng dati ay nagpapakalat ng mga kasinungalingan at lubos na walang basihang mga tsismis. Lubos akong nasisiyahan sa trabaho na ginagawa ni Pete Hegseth.
Kahanga-hanga ang lahat, lalo na ang pag-atake natin sa Venezuela na nagbunga agad ng resulta sa loob ng isang araw. Na nagbigay daan sa atin na mapanagot ang isa sa pinakakarumalduman na kriminal sa mundo, si Nicolas Maduro. Ganon din sa Iran, kung saan winasak ang bansa upang hindi na ito magkaroon ng sandatang nuklear kailanman. Maayos na maayos ang operasyon. Si Pete Hegseth ay lubos na iginagalang sa militar at malaki ang ipinabuti. Ang tsismis na ito ay lumabas sa Washington Post, gaya ng isinulat mismo ni Trump. Washington Compost, alam mo na ang ibig sabihin, di ba? Biro lang yon. Itutuloy ko ang sipi. Isa sa pinakamasasamang media sa negosyong ito. Kahit na sinabi namin sa kanila na ang kwento nila ay lubos na mali, pero sila, itinuloy pa rin ang paglalatala. Sa totoo lang, talagang naniniwala ako na ang peging ulat nila ay isang uri ng pagtataksil. Dagdag pa niya, bago ito sabihin, sinabi niyang dapat ikulong ang lahat ng nagsasabing kulang ang mga raketa, may problema ang hukbo, o hindi natin napanalo ang digmaan sa Iran. Bakit sila may karapatang magsalita na parang hindi tayo nanalo sa digmaan laban sa Iran? Ayan, dito nagkaroon ng hindi pagkakatugma. Ayon sa mga ulat ng media, nagdaos pa rin ng biglaang pagpupulong ang Pentagon tungkol sa kakulangan ng mga bala. Akala mo, sinasabi nila na marami silang bala. Sobra pa nga, di ko alam bakit nag-meeting pa ang Pentagon. Nagdaos ng biglaang pagpupulong si Steve Feinberg, pangalawang kalihim ng depensa ng Estados Unidos, kasama ang kanyang mga tauhan tungkol sa pangangailangang mapunan muli ang mga imbakan ng armas ng Amerika. Tinuring ni Feinberg ang sitwasyon bilang isang krisis at agad na inatasan ang pagpapabilis ng mga proseso ng pagbili ng armas. Ayon sa NBC News, nagpatawag ng pagpupulong si Feinberg matapos siyang makatanggap ng galit na tawag mula kay Donald Trump na di umano'y nadismaya dahil sa kakulangan ng bala na pumigil sa pagpapalawak ng operasyong militar laban sa Iran. Nagbanta pa si Donald Trump kay Feinberg na tatanggalin siya. Pero mga kaibigan, ang mahalaga ay huwag malito. Papublikong sinabi ni Donald Trump na ayos lang ang lahat. Sobrang dami ng mga bala, hindi na alam kung saan ilalagay. Pero sa totoo lang, hindi niya ibinibigay sa Ukraine ang mga Patriot Interceptor dahil may kakulangan. Pero hindi, huwag kayong malito, walang kakulangan. Pero mga kaibigan, malinaw din nating natatandaan na sa simula ng digmaan, pampublikong nangako si Donald Trump na susuko ang Iran. Pagkatapos ito, sinabi pa niya na ilang beses nang sumuko ang Iran. Sinabi niya na hindi magtatagal ang digmaan. Higit sa 4 pero 6 na linggo na ang pinakamatagal. Sabi niya, 6 na linggo na ang pinakamatagal at wala nang matitira sa Iran. Naalala nating paulit-ulit sinabi ni Trump, higit 30 beses na nanalo siya sa digmaan kontra Iran. At saka sa mga huli, nitong Sabado lang sinabi ni Trump na bukas daw ay tuluyan ng mabubuksan ang kipot ng Hormuz. Pagkatapos sinabi niya, pakinggan ninyo, bukas na nga ang kipot ng Hormuz. At sa totoo lang, hindi naman talaga ito isinara. Tapos dinagdag pa niya na hindi pa, halos tapos na ang kasunduan sa Iran. At bukas, bukas, sigurado raw na mabubuksan na ang kipot ng Hormuz. Na yon ay gabi na ng Webes. Sige, naniniwala talaga ako kay Trump. Talagang naniniwala ako. At kayo, naniniwala ba kayo? Samantala, sa ganap na nasakop na Tehran, ayon kay Donald Trump, lumitaw ang mga ganitong mapagiganting billboard na ginawa ng propaganda machine ng rehimen ng Iran na sinusubukan ipakita kapwa sa kanilang mamamayan at sa buong mundo na ang Islamikong Republika ng Iran ay matatag pa ring may kontrol sa sitwasyon habang gumabagsak ang Estados Unidos ng Amerika. Tapos na. Medyo nagpapaalala ito sa mga Ruso, tandaan ninyo si Vladimir Putin. Sa mga hindi pa naliligo na Ruso, 20 taon na tayong sinasabihan na babagsak ang Amerika. Narinig nyo na ba kung gaano kalaki ang utang panlabas ng Amerika? Oo, malapit na raw bumagsak ang Amerika. Sinasabi nilang matatapos na ang dolyar at magiyelo ang mga Europeo dahil wala ng gas mula Russia habang tayo raw ay uunlad. Ang nangyayari ngayon sa mga kalsada ng Tehran ay parang propaganda ng Russia. Ang punto ng mga banner na ito ay hinikayat ng mga otoridad ng Iran ang mga mamamayan na magiganti laban sa Estados Unidos ng Amerika na malinaw namang hindi ibig sabihin na parang ang mga Iranian mismo ay nakikiusap kay Donald Trump para sa kung ano-anong negosasyon. Hanggang dito na lang. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito.
mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampana at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang independenteng YouTube channel, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.